January 2010, isang 15 years old na lalaki na nakamaskara ang natagpuang palaboy-laboy sa lansangan sa Manhattan, New York. Ang binatilyong ito ay tila galing sa ibang mundo dahil kakaiba ang kilos nito at parang naninibago siya sa kanyang mga nakikita sa paligid. Pumasok siya sa isang bangko at supermarket at habang naglalakad ay magkahalong pagkamangha at takot ang kanyang naramdaman. Natatakot din ang mga nasasalubong niya dahil sa maskarang suot nito. Dahil sa kanyang kakaibang kilos ay tumawag ng pulis ang mga tao. Noong tinanong siya ng pulis ay hindi siya nagsasalita. Kaya dinala siya sa psychiatric ward sa pag-aakalang may sakit ito sa pag-iisip. At doon na pag-alaman na siya pala ay tumakas. Ikinulong pala sila ng kanilang sariling ama sa kanilang apartment sa loob ng 14 years. Kasama ng kanilang ina at 7 magkakapatid ay ikinulong sila sa isang apartment ng building na ito. At sa loob ng 14 years ay wala silang nakalaro o naging kaibigan na kapitbahay at wala silang kilala at nakasalamuhang mga kamag-anak. Ano kaya ang dahilan bakit ikinulong sila ng kanilang ama sa apartment na ito sa loob ng mahigit 1 dekada? Nakatakas din kaya ang kanyang ina at mga kapatid sa bilangguang tahanan ng kanilang ama? My power is influencing everybody. This piece of shit where we are living. Ito sina Susan Reisenbichler at Oscar Angulo. Lumaking masaya at malaya si Susan sa Indiana sa Amerika. Si Oscar naman ay isang musician at Hare Krishna devotee na taga Peru. Nagkakilala ang dalawa noong nagbakasyon si Susan sa Peru. Di nagtagal ay nagdesisyon sila na manirahan sa New York at bumuo ng sariling pamilya. Nabiyayaan sila ng 7 anak, 1 babae at 6 na lalaki. Ang panganay ay si Vishnu, nag-iisang babae at pinanganak na may rare genetic disorder. Nasundan siya ni Bhagavan, ang kambal na sina Govinda at Narayana, si Mukonda, Krishna at ang bunsong si Jagadesh. Kung ang mga home videos ang pagbabasehan ay aakalain mong isa lang silang normal na pamilya. Pero ang totoo ay namumuhay silang parang bilanggo. Pinagbabawalan ni Oscar na lumabas ang kanyang asawang si Susan at ang mga anak nila. Palaging nakalak ang main door at tanging si Oscar lamang ang may hawak ng susi. Binabarahan pa niya ng ladder ang hallway para maalerto siya kung merong magtatangkang tumakas. Tanging ang mga kwento ni Susan at mga bintana lamang ang paraan para kahit papano ay ma-imagine at matanaw nila ang buhay sa labas. Homeschool din sila ni Susan na kumuha pa ng lisensya para dito. Ngunit nang tumagal ay pati mga bintana ay sinarhan na ito ng kanilang ama. Sa 16th floor ng public housing project na ito nakatira ang pamilya. Ang apartment ay may sala, 4 na bedroom, kitchen at 2 banyo. Ngunit bawal pumasok ang magkakapatid sa sala at sa kwartong ito. Kadikit kasi ng pader sa kapitbahay ang mga nasabing kwarto at natatakot si Oscar na marinig sila ng mga kapitbahay. Bawal din silang lumabas sa kwarto nang walang paalam. Pero kahit ganito ang kalagayan nila ay nagawa pa rin nilang maging masaya. Maliban sa paglalaro ng scooter sa hallway ay nakahiligan din nilang manood ng sandamakmak na movies. Sinasabi nilang nakapanood na sila ng at least 10,000 na pelikula. Ginagaya din nila ang mga paborito nilang scenes at gumagawa ng mga props. Sinusulat din nila ang script ng mga movies sa pamamagitan ng paulit-ulit na pakikinig dito. May pagkakataon din naman na nakalabas sila ng bahay, 1 hanggang 5 beses sa isang taon. Pero maraming taon din na hindi talaga sila nakalabas. Lumalabas lang sila para magpunta sa doktor, dentista at rare outings. At sa tuwing lalabas ay mahigpit silang binabantayan ng kanilang ama at bawal silang makipag-usap sa ibang tao. Then the winter came and we never went out in the winter. Ngunit ang tanong, bakit kaya napakahigpit ng kanilang ama? Ayon sa kanilang ama, ay ginawa lang naman niya ito para protektahan sila mula sa masasamang tao. Ayaw din niya silang makaranas ng social pressure, mabahiran ng drugs, relihiyon at maling filosofiya. Gusto daw niya silang mabuhay ng malaya at hayaang madiscover kung ano at sino sila.
Mabuti naman ang kanyang intensyon, ngunit mali ang naging paraan niya. Paano kaya nakatakas at nakalaya ang magkakapatid sa bilangguang tahanan ng kanilang ama? Buti na lang, gaya sa pelikula, may isa sa kanila na ginampanan ang pagiging hero. Ito ay ang nooy 15 years old na si Mukunda, pangatlo sa pinakabata sa magkakapatid. I started getting a little like, all right, enough is enough. Isang araw noong 2010, lumabas ang kanilang ama para mag-grocery at dito nakahanap ng pagkakataon si Mukunda upang siya'y makatakas. Starts to reach like a volcano point where something is starting to erupt. Suot-suot ang sariling props na gaya ng maskara ni Michael Myers sa pelikulang Halloween ay lumabas siya ng apartment nila. Nagsuot siya ng maskara upang hindi daw siya makilala ng kanyang ama kung sakaling makasalubong niya ito. I've got to do it today. It's now or never. Kaba at excitement ang nadama ni Mukunda habang naglilibot. May mga taong natakot sa maskara niya at tumawag ng pulis. Sinubukan siyang hinga ng personal details, pero dahil bili ng ama na huwag makipag-usap sa iba ay hindi niya ito sinagot. Kaya naman dinala siya sa psych ward kung saan nanatili siya ng 1 linggo doon. I was never in an ambulance. I was like, whoa, look at this. This is just like a movie set or something. I was very curious. I interacted with like people for the first time. At sa pag-uwi niya ay agad niyang napansin ang pagbabago sa power dynamics ng pamilya. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unting nawala ng kontrol at kapangyarihan ang kanilang ama sa loob ng kanilang tahanan. Simula noon ay malaya nang lumabas ng magkakasama ang 6 na magkakapatid. Ang unang taong naging kaibigan nila paglabas ay si Crystal Mossel, isang direktor. Gumawa siya ng dokumentaryo hango sa buhay nila na pinamagatang Wolfpack. Nanalo ito ng award sa 2015 Sundance Film Festival. Naging daan ito para malaman ng mundo ang storya nila at mabigyan sila ng mga oportunidad. Sa 2018 interview sa kanilang ina, sabi niya lumipat na daw ng ibang bahay ang dalawa niyang anak na sina Govinda at Narayana. Pero the rest sa magkakapatid ay nakatira pa rin sa parehong apartment kasama niya. Karamihan sa magkakapatid ay may mga trabaho na rin at ang kanilang ama ay hindi na nakatira sa apartment. Hindi naman lubos na masama ang kanilang ama. Sa katunayan ay pinagsisihan pa nga daw niya ang kanyang nagawa. I think that they already know that it was not like I really wish that, that I wanted that. That I wanted like those things to happen. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, mag-comment ng big yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!